Hello fam! Welcome back to another vlog. So it's our 7th day and our last full day dito sa Jeju and 11:45 na ng umaga ngayon and tayo po ay nakaayos na, naka-empake na ako fam dahil tayo ay lilipat ng hotel. So unfortunately hanggang today lang yung booking natin sa Ocean Suites kasi fully booked na sila because Chuseok week na nga. Kaya napilitan ako mag-book ng isang gabi no, sa ibang hotel and ang napili kong hotel is Urban Stay, Jeju Airport. You know, I'm a fan of Urban Stay since nung nakastay tayo doon sa Busan, diba, sa Seomyeon. And nakita ko may Urban Stay din pala dito sa Jeju and malapit siya doon sa Nuemaru Shopping Street. Andun siya sa area na yun banda. So yun yung pinili ko para at least makapag-stay din tayo sa area na yun banda and makita din natin yung neighborhood. Para kung sakaling gusto nyo lang i-consider yung ibang areas dito, at least makita nyo yung area na yun and may ibang hotel din akong mapakita sa inyo, no? So ready na ako mag-check out, naayos ko na lahat ng gamit ko and alas 12 yung check out dito. And magta-taxi lang tayo mula dito papunta dun sa kabilang hotel natin. So nilabas ko na yung mini luggage na binigay sa atin ng World Creator Festival. Ang ganda pala nito kasi may ganun po siya, tapos sasabit mo lang sa maleta mo. Ayan, para paghilain mo siya, nakapatong lang siyang ganyan. Also, kainin ko na yung aking matcha. Ito yung binili nating matcha fam. Kasama si na Hazel, yung sa Umu pudding. Ayan, matcha flavor. Tapos ito na pala yung shoes na binili ko. New Balance 740. Ayan siya. Oh, may white, silver, and blue, no? So, gamitin ko na siya ngayon kasi sobrang nadumihan yung sapatos ko kahapon, as in putik levels talaga dun sa tour natin kahapon, no? So, yeah, anyway, ready na tayo mag-check out. Punta tayo sa kabilang hotel natin. We're gonna stay there for one night kasi flight natin bukas ng alauna eh. So, mag-check out din tayo ng mga around 10 o'clock siguro. So, tara, lipat na muna tayo ng hotel. Again, maraming salamat kay Ocean Suites, Jeju Hotel. Napakasarap ng stay dito. I highly recommend this hotel kung pupunta kayo dito sa Jeju. Again, you can book this on Klook and use my code para makatipid pa kayo. Alright, nandito na ako sa lobby and nakapag-check out na rin ako. Saglit lang din mag-check out sa kanila. And paparating na rin yung taxi natin in 2 minutes. So dito na tayo maghintay sa labas. Ooh, sarap ng hangin. Let's say goodbye to Ocean Suites. Miss ko yung magandang view natin ng Coastal Walk. Alright, dito na tayo fam. Napakalapit natin sa Nuemaru Shopping Street. And yung Suksong doon dito lang. Ilang beses natin binalikan dito. Yung next hotel pala natin. Konting lakad lang Suksong doon na, no? Ito yung area natin. Diyan lang yung Suksong do. Pagka nandito, dyan na yung Nuemaru Shopping Street. Tapos dito na tayo. Ayan, no? Hello, Urban Stay. Ito yung building niya. Okay, dito na ako sa loob. Ang challenge lang talaga sa Urban Stay na wala silang reception area. Mobile lang. Tapos 4 PM pa kasi tayo pwedeng maka-check-in. 12:40 pa lang. So, pwedeng mag-iwan ng gamit. Iwan na muna tayong gamit. Tapos maglakad-lakad na muna tayo sa labas. Yan, meron naman silang ganito. Pwede nyo silang kontakin dito. Pwede kayo mag-email. Tapos luggage storage, 13th floor. Tapos direct check-in. Pero makukuha natin yung check-in details natin within 20 minutes before check-in. So, mamaya pang 3:40. Ganun lang siya.
So, iwan muna natin yung gamit natin sa 13th floor. Okay, paakyat ako sa room, fam. Kinonta ko sila doon sa QR code na nakalagay sa baba. Sabi ko kung pwedeng mag-early check-in. Natapos naman na lang yung cleaning ng room, so possible na. Yung nga lang kailangan magbayad ng 10,000 won per hour. Kasi 4 pa talaga yung check-in. Na mag-check-in ako ng 1. So, nagbayad ako ng 30,000 won para maka-check-in ng maaga. So, ngayon, paakyat na ako sa room. Ito na, punta na tayo sa room natin. Hello. Yeah. Okay, we're here. Welcome to our room. Maliit lang yung room natin pero maganda. Okay, bigyan ko kayo fam ng quick room tour. May view pala tayo ng Sheila Stay na hotel. Okay, magsimula tayo sa pinto. Meron tayong fire extinguisher dito. Ayan. Fire extinguisher. And then, toilet na agad. Ganda ng toilet fam. Napakalinis. Ayan, may bidet. Sobrang linis. Shower area, malinis din. Tapos, here's the lavatory area. Super clean din. Ayan, no? So nice. Tapos dito, meron tayong mini working area. May table and chair. Okay, tas ito na yung bed natin. Di ba, maliit lang yung room, pero ang ganda, no? Kaya gusto ko talaga yung urban stay kasi maganda talaga sila mag-design ng room. So, here's our mini kitchen area. Ayan, may induction cooker, washing machine. Tapos, for sure, may mga gamit pa dito. Ayan, no? Diba? So, nice. Also, meron tayong microwave oven. And then, coffee machine. Nespresso, and then electric kettle. Saan yung ating mini fridge? Oh, ito na. Freezer yung sa baba. Okay, ref. Ang laki ng ref natin, no? Usually, mga ganito sa kanila, built-in, no? Ang galing. Yan, may pa libreng tubig na. Ito, ano to? Steamer. Okay. Yan, lagay ng damit and steamer. Tapos, here's our TV. Maganda yung TV kasi may Netflix, may YouTube. Nice. Tapos, yan ang ating aircon. No, diba? And then, ito yung labas. Ang ganda. May view tayo ng Sheila Stay and Nuemaru Shopping Street. Halika, labas tayo. Laki din ng balcony area, oh. Tapos, here's our view. Ayan, Sheila Stay. Tapos, ito na yung buong area ng Nuemaru Shopping Street. Diyan tayo naglakad-lakad nung first day natin, oh. Yung mga maraming shops, ayun, may Olive Young. Yung mga puno na yan, fam, ang ganda yan kapag nag-autumn. Magkukulay yan, no? Pati ito mga to. So, yan ang ating view. So, that's it for our room tour. Again, this is Urban Stay, Jeju Airport. You can book this on Klook for as low as 4,000 pesos per night. And ako for the price talaga, no? Sulit na talaga siya. Kasi may mini kitchen ka, may ref, may microwave, may washing machine. Napakalinis. Ang ganda ng bed. Maganda ang interior. The toilet, may bidet. Lahat malinis. Urban Stay talaga never disappoints, no? It's my second time staying at Urban Stay. The first time yun doon sa Somyeon and nagustuhan ko talaga siya. Kaya sabi ko itong Jeju, since naghahanap tayo ng isa pang hotel, hindi ako nagdalawang isip na itry itong Urban Stay. I wish we could stay longer, no? Kasi isang gabi lang talaga tayo dito. And for sure, kung nagstay tayo ng mas mahaba, mas may enjoy natin yung area. Kasi ang ganda nung area, nasa Nuemaru Shopping Street siya. So ayan fam, kung kayo'y naghahanap ng hotel na dito naman banda sa Nuemaru Shopping area, pwede nyo i-consider itong Urban Stay Jeju Airport. And pwede nyo i-book to sa Klook and use my promo code para mas makatipid pa kayo. So ngayon, 1:30 na ng tanghali and plano ko magpahinga muna saglit. Magbababa muna tayo ng araw. Hello fam! So break muna tayo sa vlog saglit because I wanna share 3 important things na maaring makatulong sa mga future travels ninyo. Number 1, meron tayong special promo code for Hong Kong Disneyland and Universal Studios, Singapore. So kung magbubook kayo ng mga tickets ninyo sa dalawang theme parks na yan and kung grupo kayo, family kayo or barkada, perfect itong mga promo codes na ito sa inyo. So for Hong Kong Disneyland, ang code natin is JM Bankisyo HKDL. For Universal Studios Singapore naman, it's JM Bankisyo USS. So minimum purchase yan of 10,000 pesos and valid yung promo code until October 31, 2025. Okay, next item naman is about travel insurance. So many of you are asking kung ano yung travel insurance na kinukuha ko. So ang travel insurance na kinukuha ko ay ang Travel Joy from Klook. Ang maganda dito fam is 24 hours yung emergency assistance hotline nila. So anytime na kailangan mong
kumontak sa kanila, makukontak mo sila. And also, Schengen Visa accredited na ito. So, magagamit nyo ito sa mga Schengen Visa applications ninyo. Tapos, mura lang siya, around 200 plus pesos. Makakapag-book ka na ng travel insurance for 4 to 5 days, no? And madali lang siyang i-book. I-search nyo lang sa ClookUp Travel Joy. Tapos, select lang kayo ng plan. Pwedeng single, pwedeng annual. Select the countries na pupuntahan ninyo and yung travel dates ninyo. Tapos, magse-select lang kayo ng plan. May light, may essential, may deluxe. So, click nyo lang dito sa tatlo kung ano yung mas prefer nyo na plan. And also, kung magbubook kayo ng travel insurance, huwag nyo kalimutan na gamitin yung promo code ko na JM Insurance para makakuha kayo ng extra 15% discount. So, itong promo code naman na ito ay valid until November 15, 2025. And last but not the least is ang ating pangatlong item kasi kakatapos lang ng Klook Travel Fest na ginanap sa SM Mall of Asia noong October 10 to 12. And I'm so happy fam na marami akong na-meet sa inyo doon, nakapag-picture tayo and nakapag-video tayo doon. Pero alam nyo, hindi pa pala natatapos sa Klook Travel Fest yung mga promos and discounts na ipinamimigay ng Klook. So meron pa akong isang travel surprise para sa inyo. So get ready to pack your bags and book that trip using a GCash discount. So, meron tayong secret promo code, no? You just have to access my creator shop. Ilalagay ko yung link sa baba ng aking creator shop. Once you access that, pwede nyong i-redeem yung secret promo code doon. And if you use this secret promo code, pwede kayo makakuha ng 10% discount kung magbubook kayo ng mga activities ninyo for Philippines, Thailand, Taiwan, and Vietnam. So, importante lang fam na makuha nyo yung code doon sa creator shop ko, ha? So, click nyo lang yung creator shop sa baba, redeem the code, then pwede na kayo mag-back sa Klook app, select nyo na yung mga activities na ibubook ninyo, tapos input nyo lang yung code sa discounts portion and pay via GCash para ma-avail nyo yung 10% discount. Okay, so yan lang yung 3 important things na gusto kong i-share sa inyo na maaring makatulong sa mga upcoming travels ninyo. Back to the vlog na tayo. Hello fam! So it's the next day today, alas 9 na ng umaga ngayon, and hindi ko na kayo nabalikan kahapon kasi after natin mag-vlog kahapon, di ba nagpahinga muna ako, natulog ako. Paggising ko, I was not feeling well. Parang medyo masakit ang ulo ko and masakit yung katawan ko. So, pinahinga ko na lang muna siya kahapon kasi sabi ko kung pipilitin natin, di ba? Baka lalo tayo magkasakit. So, nagpahinga lang ako kahapon. Nag-dinner lang din ako sa baba pero hindi ko na na-vlog kasi saglit lang talaga. Tapos, umakyat na ulit ako. Nagpahinga, no? And aga ko nakatulog kagabi, parang mga 9:30 ng gabi nakatulog na ako. So, gising ako kayo ng mga 6 AM na. So, that's more than 8 hours of sleep. So, talaga nakabawi ako ng tulog and nakapagpahinga. And ngayon, nag-ayos na ako at tayo magbe-breakfast na dahil 1 PM ang flight natin to Busan. So, dapat 11 AM nasa airport na tayo. Plano ko umalis dito ng 10 o'clock. So, may isang oras pa tayo para mag-breakfast. So, tara, baba na muna tayo at tayo ay mag-breakfast. So, nakaayos na rin yung gamit ko. Well, nung umalis tayo ng Ocean Suites, di ba, maayos na yan. So, hindi ko na nilabas yung gamit ko. Konting gamit na lang yung nilabas ko ngayon. Yung mga kakailanganin ko na lang na toiletries and damit. Pero, maayos na siya. So, yan ang situation. Yan yung maleta natin. Ayun pa yung isa. Tapos, maayos na rin yung gamit ko dito. So, ayan. Pag-akit natin, pwede na tayong mag-taxi papunta ng airport. Okay, fam. Nag-search pala ako. Sarado pa yung mga nearby cafes dito. Meron naman, medyo malayo-layo, mga 15 minutes. Pero yun nga, mauubos yung oras natin sa biyahe. Kaya naisip ko sa airport na tayo mag-breakfast kasi marami naman doon, di ba? May mga cafes din doon. So, mag-check out na tayo ngayon. Tapos, sakay tayo ng taxi sa baba. By the way, sobrang lapit natin sa airport, no? Mula dito, 10 minutes lang yung taxi papunta ng Jeju Airport. So, tara, baba na tayo. Tapos, punta na tayo ng airport. Again, I had a lovely stay here dito sa Urban Stay Jeju Airport. Yun nga lang bitin, no? Isang gabi lang tayo dito. And next time, no? Try natin magstay dito ng mas matagal next time. Pero again, at least na-share ko sa inyo yung room tour nitong Urban Stay Jeju Airport. Para if ever na naghahanap kayo ng ibang options pa, pwede nyo rin i-consider ito. So again, you can book this hotel on Klook and use my promo code para makakuha pa kayo ng extra discounts. So tara na, baba na tayo. Let's go to Jeju Airport. Ayan ang ating mga gamit. Okay, dito na ako sa baba. Ito na yung maleta natin from ayan. So, naisip ko mag-bus naman kasi na-search ko sa Naver. Pwede rin mag-bus. Tapos yung bus stop, lapit lang sa hotel natin. Yan lang yung hotel natin. Tapos yung bus stop nandito lang sa harap ng Sheila Street. Tapos diretso airport na to. Nasa 11 minutes lang yung biyahe. 4 stops. So, mag-bus na lang tayo. So, ito yung bus stop, fam. Oh, hintayin lang natin yung bus. Bus 365 tayo.
Ang maganda sa Naver, nakalagay din kung ilang minutes pa bago dumating. So sabi sa Naver, arriving soon, 2 minutes. Malapit na. Gamitin lang ulit natin ang ating Cinnamoroll na T-Money card. Ayan na yung bus natin, 365. Let's go! Yay, we made it sa Jeju Airport. Ang main bus na sinakyan natin. Tapos gumagana rin yung T-Money card. Pwede rin gumamit ng credit card, Visa na ikaw pa. Saglit lang din yung biyahe, 11 minutes. Struggle lang kasi bubuhatin mo yung maleta mo sa loob ng bus mismo. Pero kaya naman. Ayan na, hello Jeju. Let's say goodbye to Jeju. Let's go, pasok na tayo. Okay, dito na tayo sa 3rd floor departures. So, hanapin natin yung Airbusan. Ayan, 48 to 52. Okay, naka-check-in na ako. Sobrang bilis ng process dito sa Airbusan. And alam nyo, hindi ko alam kung nabanggit ko na nung papunta tayo dito, no? Pero pag nag-excess ka ng baggage dito, alam nyo kung magkano yung charge nila per kilo. 2,000 Korean won. So that's around 80 pesos per kilo. Sobrang mura ng charge nila. Anyway, halika na, pasok na tayo sa boarding gate area. Okay, lusot na ako sa my border control nila. Umorder muna ako ng coffee and pastry bago tayo pumunta sa boarding gate natin. Tingnan niya pa, mga ganda. Hello, Jeju! Let's say goodbye to Jeju! Yan, nahintay ko na yung order ko. Dito tayo sa Paul Basen umorder. Dito na to sa may boarding area ng Jeju Airport. Kain tayo. Ngayon pa lang ako mag-breakfast. Ham and egg sandwich. Okay, boarding na tayo. Bye, Jeju! I hope to see you again next time. God willing. Hello fam, so nandito na tayo sa Busan Domestic Airport. Nakuha ko na yung maleta ko, on time naman yung flight natin. Saglit lang yung flight, no? Parang Boracay to Manila flight lang kung ikukumpara sa atin. So ngayon 2:20 na ng tanghali, nakalabas na ako dito sa arrivals area. Ngayon tatawid lang tayo papuntang International Airport. Magkatabi lang naman yung Domestic and International Airport dito sa Busan. So andito tayo sa Domestic area, labas lang tayo dyan, tas kaliwa, International Airport na yan. Let's go! Ngayon na malapit na tayo sa International Airport. And alam nyo, ang lamig na ng hangin ngayon. Grabe, autumn na talaga. Nandito na ako sa may check-in counter area natin. Philippine Airlines ang flight natin pa uwi. Direct na yan mula dito sa Busan, papuntang Manila. Pero alas 9 pa yung flight natin. Paaga pa fam, 2:30 pa lang. So feeling ko magbubukas yung check-in counters ng 5 o'clock. Kasi 4 hours usually before the flight, diba? So maaga pa tayo. Meron pa tayong 2.5 hours bago magbukas yung check-in counters natin. Ngayon mag-lunch na muna tayo. Total ako yung nagugutom natin. Hindi pa tayo nakapag-lunch. Yung breakfast natin kanina is yung coffee and tinapay lang doon sa Jeju Airport. So ito pala itsura ng Busan Airport. Ayan. So yan yung check-in counters natin. Tapos sa taas yung mga restaurants. So pwedeng kumain. Ayan o. Mukyoku, Korean beef bone, Loteria. Tapos meron doong Edia Coffee. So yan ang mga choices dito. Okay, dito tayo kakain fam. Kasi meron silang hot stone bibimbap. Umorder na ako. 12,000 Korean won. Let's go! Alright, here's our food. Hot stone bibimbap. Wow, sarap pa mo. Kasi alam nyo fam, sa totoo lang, first day pa lang natin sa Busan, nag-crave na ako ng bibimbap. So ngayon, last day natin sa Busan pala natin siya makakain. So ngayon, vegetable bibimbap naman. Let's eat!
Okay, nakapila na tayo, fam. Ayan, 6 PM pala magbubukas yung check-in counter. 9 yung flight, so 3 hours before the flight. Premium economy tayo ngayon. Okay, naka-check-in na tayo, fam. Ganun nakabilis ang check-in dito. Sakto lang yung bagahe natin kasi nag-add na ako ng 5 kilos online. Bali 30 kilos yung total ng bagahe ko. Yung isang maletang malaki. Tsaka yung mini-luggage na binigay ng World Creator Festival. Yun yung dalawang check-in ko. So ito na, nakuha ko na yung boarding pass and pinastandby ako dito for 5 minutes kasi daw baka lang sakaling may question sa luggage pero after 5 minutes pwede na yatang umalis. Alright, nandito na ako sa loob ng boarding gate. Ayun na yung duty free shopping, no? And may atusang place dito. Mag-decaf Americano tayo for one last time. Alright, ready for boarding na tayo, fam. Time check, alas 8 na ng gabi. And on time din ang boarding ng Philippine Airlines. And ready na ako matulog. Ako inaantok na. But yan, nakapila na ako. Masaya pala ng naka-premium economy, fam, kasi una ka rin sa pila. Diba business class tapos premium economy. First time ko kasi. So ayan, kapila na tayo. So again, si World Creator Festival pa rin ang nag-provide sa atin ito. Actually, yung flight natin from Jeju to Busan, sila din nag-provide. Tapos Busan to Manila. Sa kanila din. Okay, now boarding na lang. Let's go! Hello fam, time check 11:40 na and nandito tayo sa NAIA Terminal 1. Sobrang on time din ng flight and alam nyo, ang ganda talaga dito sa Terminal 1 kasi mabilis ang proseso. Paglapag ng airplane, labas ka lang agad, makakarating ka agad sa immigration. Yung immigration dito mabilis lang din, tapos baggage na. So ngayon naghihintay na ako ng bagahe natin para makalabas. Ang smooth lang din ng flight, no? Tapos ang sarap ng food. Napakita ko kayo na yung food, no? Beef. Yan, sarap. So, hintayin na lang natin yung bagahe natin. Okay, palabas na ako, fam. Nakuha ko na yung luggage agad. Pag pala naka-premium economy ka, pati yung luggage mo naka-priority. So, ayun, nakuha na agad natin. Tara na, labas na tayo.